Kuha ang eksenang ito noong July 6, 2016, araw ng Idil Fitir o katapusan ng Ramadan. May masayang nagyayakapan, pero kung titingnan sila ng mabuti, may suot ang iba na mga magazine ng mahahabang armas. Ang ilan may hawak na mga baril at ang iba may headband ng ISIS. Hindi ito ordinaryong pagdiriwang. Tagpuan ito ng mga miyembro ng Maute Group. Sakuta nila sa Barangay Ragayan, Butig, Lanao del Sur. Eid Mubarak sa lahat ng ating mga kapatid. Nandito ang pinuno ng Maute Group na si Omar Maute, na unang inakala ng militar na napatay na nila sa operasyon. Nandito ang kapatid niya at pinuno rin na si Muhammad Kayam Maute. Pero may kasama rin silang iba. Nakipagdiwang sa kuta ng Maute Group si Muhammad Jafar Magid alias Tokboy, ang leader ng teroristang grupong Ansar Khilafa Philippines o AKP na nakabase sa Sarangani Province. May iba ring hindi Maranao ang salita, kundi Tagalog. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kumbaga nakikita mo yung mga tunay na kapatiran. Lakin, alhamdulillah. Sa labas ng moske, namimigay ng candy ang isa pang pinuno ng Maute Group na si Abdullah Maute. At kasama sa nabigyan ng matamis, galing naman ng Cotabato, ay si TJ Makabalang, ang isa sa 3 nahuling suspect sa Davao bombing. Kinukumpirma ng video na ito ang impormasyon ng source ng ABS-CBN na sinasabing nagsasanib puwersa na ang iba't ibang teroristang grupo ng Pilipinas, gaya ng Maute Group, AKP at mga terorista ng Cotabato. Ang pagkakaisang ito ng mga mujahidin sinasabing kasama sa kinakailangan para kilalanin ng orihinal na teroristang grupong ISIS o Islamic State. At sa isang hiwalay na video na ayon sa source ay kinunan din sa Butig, nanunumpa si Tokboy ng suporta kay Isnilon Hapilon, ang pinuno naman ng Abu Sayyaf sa Basilan, na kinikilalang emir o pinuno ng ISIS sa buong Pilipinas. Kami ang mga kapatid ninyo sa Ansarul Khilafa na kung saan ay nakikiisa sa pamumuno ng pinili ng Khilafa na Amirul Am o pinuno ng mga mujahidin dito sa Pilipinas na si Sheikh Isnilon Hapilon. Ilang beses nang itinatakwil ng mga Islamic leaders ang interpretasyon ng ISIS at ng iba pang teroristang grupo sa Quran na nagpapahintulot sa mga teroristang maghasik ng lagim. Pero ayon sa impormasyong nakuha ng ABS-CBN, hindi lang Davao City ang pinlanong atakihin ng mga teroristang ito. Kasama sa listahan nila ang mga syudad ng Kidapawan, Marbel at General Santos. At sa mga improvised explosive devices na nailabas na nila, may 2 pang malalaking bomba na hindi pa natatagpuan ng mga otoridad. Shara Zambrano, ABS-CBN News.